Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Hindi pinaniwalaan. Pero yung pagkakagawa kasi nga, naandun si Romualdez. Okay na yung ibang mga issues eh. Yung pang-apat na matinding witness, pang-lima na matinding witness. Maski na etong si Sir Orly, yung ex-marine, binanggit na naman niya si Romualdez. Hindi na naman pinaniwalaan. As investigator, kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan. And I don't have the reach. I cannot just simply go around. Nakikita ninyo yung pattern, ladies and gentlemen, mga banateros. Nakikita ninyo yung pattern. Kasi gusto nating malaman ano yung totoo. Ang pattern po, pag binanggit si Romualdez, i-discredit ka. Ikaw lang naman ata may gusto makaalam. Pag binanggit mo ang pangalan na hindi dapat pinapangalan, mga kasamaan mo, i-discredit ka. Parang ayaw nilang malaman talaga kung sino ang ugat ng problema dito sa corruption na ito. Na investigador. Ewan ko lang ha. Supposedly lead investigator. Siguro si Magalong talagang sabi nga sabi niya sa isang interview niya bibig niya kasi si parang Romualdez. nadali niya yung veins. Nadali niya yung pinakaugat. Kaya siya na alam mo yun, nachichismis at sinisiraan ng ito kasi si Aling. Pag binanggit mo si Romualdez, hindi ka kapanipaniwala. Okay lang. Kasi at least nalalaman natin ang katotohanan dahil dito sa kay Aling Claire. Ganon ang pattern sa ating gobyerno. Kaya nakakatarantado PNP, diba? Gusto ba talaga nating malaman? O gusto lang natin magtapos ang investigasyon kay Zaldico? Dami nga gustong tumulong ako, wala akong problema kung gusto nyo i-D si Zaldico. Alam mo naman, best friend natin technical na idiin, wala akong problema yan. Pero again, hindi gagalaw si Zaldico na hindi alam ng kanyang amo na si Romualdez. At hindi naman gagalaw si Romualdez kung walang nagpoprotekta sa kanya na si palalapasin ang maanomalya tennis court. I think below the belt. Kaya nga mga kababayan, kitang-kita nyo na yung pattern. Kaya, alam mo, ito ha, talaga na may tumawag sa akin, isang marine. Ito po ay nasa serbisyo pa. Isang marine po ito, tumawag sa akin. Sabi niya sa akin na alam mo, pansinin nyo ito si Magalong. Ito, na-observe ko lang ito. Napakaingat nito magsalita. Hindi ho ito yung dalawa lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Parang hindi ho ito shotgun. Pag ikaw may mga taong shotgun na nasa intelligence, diba, alam naman po natin yung shotgun ang putok nun, ganun, si Sir Orly. Talagang bahala ka kung sino malalim ang malalim na background check. Hindi ho ito ganun. Itong si Magalong pag nagsalitaan ng ito, sniper ho ito. Kasi importanteng intelligence sila po talagang kahit sa madaling salita sila po yung parang nag-i-spy. Ka talaga. CIA, parang ganun ang dating yan. Shotgun sila po yung MI5 ba yun? MI4. Yan. Basta yung ganun magsalita ho ito. Napaka-precise. Basta yung nag-spy. Kaya pag ito may binitawang salita, naku po, delicates ka. Diba? So bago ka mapasok dyan sa intelligence, malalim na investigasyon ang gagawin sa iyo ng hindi ko alam. Hindi ho biro yan trabaho na yan. Aside from being a marine, matinding parang sa ngipin yan, background check na ang ginawa ng AFP dyan. Sa madaling salita, credible daw ito si Sir Orly. Pangalawa, pag ikaw ay isang tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaral. Na-retiro na. At ikaw tumatanggap na ng pensyon. Na malakas, di ba? Ibig sabihin, you were utot na parang umalis ka sa serbisyo nang maayos ang iyong pagka nabunutan kayo, dahil tinamaan yung ibig sabihin, maganda ang iyong ginawang serbisyo. Yung dentista so yung dalawang yun,
is more than enough. Okay pa rin ang tanong mo. More than enough. Para ikaw kaya pumalit dito. supalpalin itong sinasabi ni Lacson na background check. Kasi mantakin mo lumabas si Diskaya, discredit. Lumabas yung tatlong pinigilan niya pa yung sarili niya di ba? Na sabihin si Romualdez tinamaan ng ugat Lumabas itong si Sir Orly, pinapa-background check. Basta talaga, nagsalita ka at pinangalanan mo si Romualdez, may background. Na magiging maayos pa rin yan. Pag wala, nandiyan naman sila, Secretary Bates, Secretary si Chairman ganun Reyes, yung katindi ngayon. si Mabusing. Tapos, ladies and gentlemen, mga banateros natin si dyan. General Asurin. Ngayon, ang tinatarget na nilang i-discredit, walang iba kundi si Marcoleta. Huwag nilang i-re-rain. Magiging credit. Subukan ninyo na mag-aalaman. Subukan ninyo. Subukan ninyo ang tigas ni Marcoleta na magkaalaman tayo kung gaano kayo ayaw nga nilang maging transparent. Yan ang malaking problema natin dito, mga kababayan. Ayaw nila ng transparent. Gusto nila magtiwala lang tayo sa kanila. Pag nagsalita, may ayaw nila kasing live televised o in social media. Ayaw ng mga abogadong pulpulin. So ang gusto lang nila, magtiwala lang tayo sa mga kanilang konklusyon. Ito na ang problema, mga kababayan. Wala na tayong tiwala kahit kanino. Spokesperson. Wala na tayong tiwala. Hindi na tayo makatiwala kasi totoo naman dahil di na makatiwala mga nasa gobyerno. Alam mo, di ba? Hindi naman wala nang kita nyo naman kaliwat ka na ng korupsyon. Magtitiwala pa kaya kami doon sa nilagay ni Marcos. Ibig sabihin, sa aking realisasyon, sa tingin ko talaga ang susunod na i-discredit ni Lacson may pagdududa na nga kay Marcos ay walang iba kung hindi si Marcoleta. May pagdududa na pinoproteksyonan niya yung kanyang pinsan. Maglalabasan na. May katulad pagdududa na ngayong news, may lumalabas tapos, na tungkol kay Marcoleta. Itatago mo pa investigasyon. Mukhang talagang i-discredit na kasi si Marcoleta lang ang magaling. May matindihong diba, napalusot niya. Hindi ko alam kung napagalitan ba si Lacson. I-transparent yung investigasyon ng ICI, yung pag-iimbestiga, yung pagtatanong sa mga resource person nila. Dapat social media na sa publiko. Yan, wala bahala na daw sila. Kaya na lang din. Tayo, tanginang yan. Eto, pinag-iinitan lang tayo si Marcoleta. Naglalabasan yung mga black propaganda sa kanya. Ba nagtitiwala dyan? Ako hindi. Yan ang ginawa kay Chis Escudero. Nung nagsalita na si Chis Escudero, kini-question niya na si Romualdez. Nung nandun naman kami, wala may namang pattern pressure. talaga Di ba? Nagsimula na kay Romualdez. Ayaw ko mag-imbestiga. Si Chis Escudero. Nirpak na sinabi, you're not an investigator, you're just a legal advisor. Diba? Alam ko kung bakit. Kung ano-ano nang iniimbento sa kanya. Ikaw, kung ano-ano nang issue ikinakabit sa kanya. Ngayon, ito naman si Marcoleta. Na natutuntun mo na yung pinsan. Sino man baka mamaya, ang pumayag, matuntun mo na yung naguto sa pinsan. Kay Romualdez. Definitely, merong lalabas na issue. Ano ka na lang, gawan ka na lang ng istorya. May lumalabas na issue. So, ibig sabihin, simple lang yun. Ganun katindi. Huwag ka na mag-imbestiga. Diba? Kaya ang lupit po. Yun ang message ang lupit po dahil ikinukonekta ito si Magalong sa isa na naman niyang kesyo. Simple lang yung message na yun. Parang bagang conflict of interest daw. Pag ganun ngayon. Dapat mag-resign na lang ako. Ang lupit, ano? Diba? Nung una lang, tuwan-tuwa kayo. Ngayon may conflict of interest na mga animal talaga ito. Pero I won't share it with you. Panoorin muna natin etong bakit ganun? Issue. Share mo naman. Ichika mo naman. Binabanatan ngayon itong si Marcoleta. Magagalit sa mga chismosang vlogger. Sa mga iba pang issue. Wala silang content. Nabisto ang koneksyon mo naman sa amin, ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency. Kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. It's worth about 118 ba yun? 114 million. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Bata is the notarized acknowledgement na nakalap ng bilyonaryo news channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Kasi bakit subcontractor ang nakalista kausap mismo natin? sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa
ng minadali senador. nila nung umuulan, Sa sa kanila nilagay 2025 yung committee mga composition finishing ng touch yan. kumpanya, Yun, chairman siya ng tuklap-tuklap audit yun. committee at miyembro ng corporate governance at Ay, di pa, related malaki party pa. transactions. 26 million pa yung hindi namin Kabilang din si binabayaran. Edna Marcoleta sa Retention, 2023 hindi Board nila of makukuha yung Directors ng retention. Milestone Meron silang Guarantee and liquidated Assurance damages, Corporation. umabot na nga ng 5 million. Elected siya bilang non-executive At director noong 20,000 2016. per- Nakalagay din sa per records day, ng kumpanya sa ang kanyang 600,000 affiliation sa per month. Congressional Spouses Almost Foundation 700. Incorporated noon. So, ilang Noong buwan panahong na kongresista pa si liquidated Marcoleta damages sa yan. Sagip Alam Party mo List. kung Ang sabi Milestone nga ni Guarantee and Assurance Vizcaya, Corporation nung ang nakausap naglabas namin ng sila, retention money bond sabi noong niya, ngayon lang 2024 siya, na nagkakahalaga ng bihirang-bihiraw daw siya makamit ng 19.29 million para sa Elite General LGU Contractor, na walang hiningi kumpanya sa ng kanya. mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood very open mitigation yan, very maintenance at transparent. construction Wala ng kang road duda-duda. dike sa Sa mag-asawang Baguio tubig kasi river, bawal eh. Sitio Bawal Dique ka sa magkarga Naguhan. doon. Tingnan ninyo At kung paano 2022 yan. babaliin yung katotohanan wala pa dito. kami alam dyan sa mga Kasi ganito yan. Explain ko lang si sa Gerard inyo. niya, no, mga Timothy na, wala kami Yung alam sa insurance, ito naman yung papa ay dahilan kung bakit chairman itong asawa ni sinabi nga Marcoleta niya na kaya ako nag-resign nag-resign dahil sa dalawang bagay. Yung Opisyal una, din siya yung doon. sinabi Ibig na hindi sabihin, daw siya nandun siya kinuha sa loob bilang ng investigador. Which is ang Okay. linaw ho, pinakita Ngayon, natin nung ito daw nakaraang video. kumpanya ni Panoorin niyo po Vizcaya, yun ha. Nung nakaraang yung, video, pinakita natin na contractor talagang na si Vizcaya si Aling Claire ay mismo kumuha ng nag-announce insurance dito. na ito po Alam ay mo, kung iisipin merong mo, ang daling i-connect, di ba? merong appointment na investigador. Pero sa totoo lang, meron no. kayo Pinakita ba? ho yan. Pinakita Kayo natin may mga yan. bumili ng Nung kotse. isang araw na video. Di ba, bago nyo may ilabas, ngayon, kailangan biglang may insurance. wala na. Pangalawa, Bago yung kayo sinisiraan makapag, tungkol po dun sa maneho. Hindi pwedeng walang dun na. Bago sa nyo ma-rehistro yan, kailangan may project insurance sa kanila. Yan. Kung makikita natin, Tanungin ko bakit kayo. po ba? Kasi nga ho, Inaalam niyo pa ba kung sino may-ari? si Magalong, meron na ho talagang meron na ho Hindi, siyang mga diba? binitawan. Ayan o yung na mga listahan medyo ng insurance hindi na maganda. maaaring pwede Okay, mong, ito, o may panoorin niyo magandang ito. terms, What's o di next? kaya Ano bang nakikita pwede yung mong ending kunin. dito po? Diba? Hindi mo naman inaalam kung nabuksan sino ni na Kaya yung ang pinaka-may-ari Pandora's Box. niyan. Hindi mo na binubusisi. Bilang isang kontraktor talaga, na kailangan mo ng bond, nagsusumikap insurance, kaming kailangan mo ng tumulong ano, para talaga hahanap ka ngayon ng makulong. capable na insurance Kailangan may makulong eh. company. Hindi mo At naman hindi lang dapat si aalamin Saldi pa ko kung sino makulong. yung mga Naku po, opisyal patay ka. doon. Mayor, Diba? kung kayo po ang Kita mo dito, kung magsasalita paano based on nila documents babaliin. that you have Dito, collated and gathered, binanggit na nila itong sino po ang construction. dapat makulong? Nako, ayan na. Company Can you ni name names? Isa na dyan Vizcaya siguro si Speaker na Romualdez. biglang Ayun. lilipat siyan doon sa Na mga dapat ginawang makulong dyan. sablay. Kasi imposibleng hindi niya Na alam. tila parang ang sumasablay ay yung asawa ni Marcoleta. Ladies and gentlemen, Anong tinumbok na pakialam po ni ng insurance Magalong company? na dapat talagang So, makulong ano man si ang gawin niya? Romualdez. Yun. Halimbawa, ikaw, Paano ba yan, kumuha mga ka ng insurance. pintae? Halimbawa, ang pangalan ng insurance Diba? mo is Bilib kay dito kay Marshall diba? Insurance. Kay Magalong. Oh, Paano na nasa yung mga sakyan mo, pintae? Marshall Insurance. Oh, Yung diba? Marshall Insurance, tatanungin pa ba nun? Ano Tsaka saan ba mga lakad mo? tansong bayaran. Saan ka ba Paano na? pupunta? Saan ka Diba? Yan ang nagliliwali? ano ninyo eh. Sabi Baka ninyo, naman pumupunta ka nagagalit sa kayo Sogo. nun kay ano Pangulong na BP Sara Baka naman Duterte. pupunta ka sa Victoria. Yung sinasabi niyang O baka naman dalawa lang ang nagkakasino may ka. hawak ng budget ng Wala nang Pilipinas. pakialam yung Si insurance Romualdez company at sa si ano mang Zaldico. gagawin Galit mo. na galit kayo mga putang ina niyo. Ang Diba? importante, Galit na galit kayo eh. ikaw, Diba? nagbabayad ka Sabi sa ninyo, insurance fake kasi news di ba yan, binabayaran fake yung news insurance yan. parang Tapos ngayon, yearly or monthly, lahat babayaran ang mo yung tinutuntun ano. na ay si Tapos, Zaldico pag kami at si nangyari, Romualdez. Kahit yung magkabulilyaso, mga, depende yan sa term. hindi dito Magbabayad penglawan yung na, pero insurance, marami kasing maglalabas. humahanga Pero yung dito ng insurance mga company, pintae. halimbawa, na kinuha mo sa at kotse mo, least, makikita hindi nyo na naman galing po na yan. po sa mga kasamahan Pakikialaman pa ninyo yung lakad mo. na O talagang naman may ang trip mo sa kasalanan no, buhay. si Zaldico tsaka si Hindi pa Romualdez. kikialaman O, yan. paano na Unless yan? nagkaroon ka ng aksidente, yan, dyan papasok yung insurance. Aalamin na hindi mo So, ba sinadya. pwede na ba nating sabihin Baka na naman tama ako si pinanakaw mo. BP Sara Duterte? Pero walang pakialam sa kung ano mang gagawin mo. Dito, tila pinalalabas. Yung pala eh. Na Kasi merong kayong hirap sa kinalaman, inyo. Basta, yung asawa ni basta Duterte Marcoleta, ayaw ninyo porket dito, sa mga hindi nyo pinagagawa ni napapagpatuloy Vizcaya. mga negosyo ng mga Problema na alimentaryo. ni Vizcaya yun. Oh. Di ba? Ngayon, kung magkiklaim Eto ng na. insurance, na mismo si Vizcaya, sinasabi na mismo. that's the Ulitin only natin time yung the sinabi niyan insurance dapat company makulong will si come in Romualdez. at iimbestigahan yung pagkiklaim Na mo dapat ba ay makulong dyan. ayon sa Kasi term and imposibleng hindi condition niya na alam kung anong pinirmahan ginagawa natin.
Ito. Sa madaling salita, napakalayo po. Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Baka sabihin na, bakit di na kumuha sa iba? Ang dami-dami namang insurance company dyan. Hindi ko pagka ganyan nakalaki. Sobrang laki na ho yan. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman. Kaya nga sila naging hindi yan basta-basta. Hindi ho sila marami. Wala silang ginawa. Yung mga kotse-kotse lang, mura lang yan. Kaya ng insurance. Pero yung mga ganyan ng kalalaki na transaksyon, hindi, sabihin, yung babayaran ng insurance kung sakali magka-problema, magpaligoy-ligoy pa. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Andyan na, sinasabi na. At the same time, hindi naman huyan na talagang dapat makulong yung animal na yan. Ng Diskaya kung sino. Ang importante, legit. Yun ang kanilang aalamin kung legit ba itong insurance. Todo na paninira nila dito kay Magalong. Ay, sabi ko sa inyo. Mga kakilala nila construction kung saan ba kayo kumuha ng insurance. Sino ba yung mga katiwala ninyo? Sino ba yung mga maayos? Sa Senado. Although yung kanyang topic doon, yung hearing na yun tungkol doon sa blockchain. Diba? Okay? Dito biglang binali Biglang idinikit na doon sa mga proyekto yung kumpanya ni Marcoleta. Dahil alam ko po, nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito. Yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo? Ano po yung mga nais nyo pong i-share po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. And to our special guests and fellow public servants. Nakita ninyo binabali. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Na yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Alam mo na. Lahat sila korap kasi marami ngayon. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Hindi ko sinasabing ganun. Sa laki ng network naman na walang kinalaman, yung network, it just happen to be yung mga nandun sa loob. Under, which usually yung may mga sari-sariling racket din. DPWH at yung mga contractors. Din. Local government. Hindi ko sinasabing tumanggap yung gumawa nito. Community. Pero may mga ganun yung mga newsroom, yung producer, tatanggap yan. Ito, may budget tayo dito. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa record? Yung salitang press release, pinaganda lang. Pero ang totoo doon, lagay yun. May bayad yun para maglabas ka ng balita paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? Someone. So, ibig sabihin, anong mechanism? Against someone. And that's the reason why we're pursuing this transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan, o bakit hindi yung blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter pa, sirain pa kami. Oh, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. Dahil sa laki ng pondo sa flood control, pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Aguila projects sa nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Aguila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnold Panaligan. Binabanggit na doon nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Designation na yun, legal advisor investigator. Sir, there were contrasting mga pronouncement. Pero lubog pa rin sa baha. Kakayanin ko pa yun eh, tatanggapin ko pa yun. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers, ang dami mga volunteers, even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG, para at least everybody is at whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. Hindi mo kakayanin ng isang taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Tapos, idinikit si Diskaya sa mga kapalpakan o mga di umanong mga anomalous projects. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo. Tapos, ang ending, si Marcoleta. Isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. Ang galing na o kaya undocumented na mga projects na maabot sa 9,000. Kung matalino ka, pero kung tiglawang kang bobo, paano pa kaya sa ibang probinsya? Ay wala.
At isa ng mga nakikita pero namin dito halatang is, huling-huli siya eh. Huling-huli yung gumawa eh. Sorry why is it na ang lumalabas sa NEP na for a talagang particular district, yung Marcoleta na may 1 something kinaugnayan sa million lang ang Diskaya. hinihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, si Senador Marcoleta sa bakit umabot na ng mga 21 billion? Ba sa involvement ng kanyang asawa? Nalaman, nakita namin na talagang prevalent yung yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito, lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakaka-insulto isipin. Ito isang matinding matinding angling itong nangyayari na ito. Napaka-obvious naman po yung ginawa nila dito. Naman ako, being the mayor. Hindi ko alam And at the same time, being a member of the ICI. Para lang by the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. Basta binanggit ang in fact, sila nga yung gumawa ng workaround Romualdez, sigurado legal advisor investigator. Diba? Pero inis-out na ako doon tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Ay, dahil merong project si Diskaya doon na maanumalyang tennis court. Kung paano yung witness ngayon ay sinisiraan. Sobra na yan. Sandali ha. Yun na hindi ko mag-take. Diba? Parang pinapalabas mo pa na kurap ako. Ayan na, mag-aaway na tayo dyan. Who really is Gutesa and how credible is he? Let's get on board with the man who supposedly introduced him to Senator Dante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor. Congressman Mike, good to see you again. Welcome to the show and maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Pinky, and thank you also for having me here. Senator Marcoleta said you were the one that called him prior to Thursday's Senate hearing and had asked him to meet him in a restaurant somewhere near the Senate. And this is supposedly where you introduced Senator Marcoleta to Sergeant Gutesa. Is this true? And tell us more about that meeting. Napaka-obvious yung mga ganyang galawan. Initially, this guy, through a common friend, you have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka rin. He gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve. Discuss it with Senator Marcoleta because that's panic, kaya ganun yung nangyari. For him to brief Senator Marcoleta I would like to end on what's happening on their side, the delivery of money. But one thing that I can say is that to the senator, there's no the stories transparency. that you've been telling me. There's no transparency whatsoever. I visited Senator Marcoleta. In fact, initially we were discussing it, and I said, tinago I lahat. wanted to discuss with you. No. And they are just so comfortable doing it. But I said, let's see. They're not afraid. If he really wants to see you, imagine, then we can do that before your session. So I called him up and I said, okay, he's here, he wants to tell you this story. And then he asked me again about the details. I really can't tell you best that you come here and you discuss with him. So si Sergeant Congressman dyan, si Saldico, told him his story. he did not abandon it. It was a sacrifice. My God. Statement of what he wanted to say. Sasabihin mo, it was a sacrifice. I'm shocked about hearing some of the details. Some of which sa quote na yan kasi material naman yan dun sa scam that we're discussing about. So eventually, si Gutesa, Sergeant Gutesa, I left before Senator Marcoleta, and I think he left also earlier. Early, before the meeting ended, and then Sergeant Gutesa went to the notarial service to have it notarized. And it's not an abandonment. In the morning, he went to the Senate. Ganyan na makababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair. You met in a restaurant near the Senate. Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? About 5 minutes away. Yeah, it's a restaurant that I know Senator Marcoleta had mentioned. The name just escapes me now. But it was in a restaurant that you all met. Who were the people there? Yourself, Senator Marcoleta, Sergeant Gutesa, and anyone else, sir? Yeah, there was someone else there. So but from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper and I think it's best because they really don't want to be why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. But I felt, this is something that we should
really, if there's Thank you for inviting me to share my perspective. So ayan po yung kanya sinabi patungkol po dyan sa black crisis is really affecting all of us. investigasyon. It's an open Although secret in sana, Congress. alam mo, may A lot of hihiling people talaga know it, kami. even the banks know about Anyway, it. nag-appear ka na naman sa hearing dyan sa Senado kay Pamakino tungkol sa blockchain. Yung blockchain pala mga kababayan, parang ano yan coming from parang Congress digital notebook and being delivered kung saan lahat ng transaksyon ng gobyerno iba-blockchain mo para Your anyone friend, can get it, the one pero that hindi mo introduced pwedeng you or i-edit. served as a bridge Okay, pwede to mo siyang Sergeant tignan, makuha Gutesa, para may transparency. Yun yung gusto mangyari nito mga to. Anyway, nag-appear naman na ito si Magalong dito kay Aquino, kay Bamakino sa pinamumuno ng komite ni Aquino. Nagtataka si ako. common friend po is a friend that you truly trust. Malapit mo ba siya talaga sa inyo? Di ba kaibigan naman niya yun, si Lacson? Just give me a little bit of alam ko kaibigan niya si Lacson description. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ayaw niyo mag-appear dito kay Lacson? To be able to kind of put the pieces together with Sergeant Gutesa, wala kang tiwala dito sa tropa mo? If the question, if it's political, this is just a simple question. Wala ka bang tiwala? They heard what Gutesa said. And the other bakit tila ayaw mong lumabas patungkol sa hearing na yan? Sana ho, ano ka na? Magpakitang ano ka na rin. Magparamdam ka na rin po dito sa pagdinig ho dito sa issue ng korupsyon. Lalo na doon sa Blue Ribbon Committee na siya nag-handle nito. Bakit ayaw mo pang Sir Mayor Magalong? Sana po, sir, nananawagan na po ang taong bayan. Mag-appear ka na. Napaka-importante kasi lahat na lang na nag-a-appear dyan, dinidiscredit nila lahat na lang na nag-a-appear na nagtutuntun kay Romualdez, dinidiscredit nila. Ngayon, ikaw na nagsalita na dyan na dapat managot dapat makulong si Romualdez. Gusto malaman ngayon ng taong bayan kung anong basihan mo. Diba? Gusto ngayon malaman on record sa Senate kung anong basihan mo bakit gusto makulong yan. Walang tinatago at talaga ilabas. But Congressman, yung pong sinabi nyo kanina that meron pa pong iba na posibleng lumabas, ibig sabihin mo ba nito, there will be others, have you spoken to other people who want to, kumbaga, patotohanan itong sinabi ni Sergeant Gutesa? Wala lang ba talaga kayong tiwala sa leadership ni Lacson sa Blue Ribbon Committee? While he was bakit to, sir? Discussing about he was in discussion. He would constantly call someone or someone would call him and then they would say, sobrang obvious na obvious na. Sabi niya, supportan niyo ako, malinis tayo. Ating tanong, and then today, sana po ay, I get messages na a lot sagutin niyo na po those yan, with them. And if you sana po ay, recall kayo in po the ay, Senate hearing, he was talking about 90 people. Right. Some of them, okay, sir? Sana lang po. ex-Marines, some of them mga active police. Umaasa may mga dito kay sinasabi na that they want to come out and also meron nagsabi, tila tumakas na daw si Romualdez. Congressman, for premise yung 90 na minention niyo po, that was mentioned in the Senate. Ito po yung sinasabing 90 daw, umano na security or nagbabantay or in shifts kay Congressman Zaldico. Would that be correct, sir? Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Gusto ka namin hinga ng reaksyon dito kasi dun sa direktang pagkakadoubt na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Sa hearing po sa Senado at ngayon, ipasasapina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. So, be that as it may, sir, no? So, meron po siyang dala-dalang draft statement. I just wanted to get yung inyong personal na pagtanggap dito sa sinabi ni Sergeant Gutesa. When he told you this story, did you immediately believe him? Or were there red flags? Kasi alam naman natin, di nagtagal yung love team ng unity. Talagang isang taon pa lang talagang umpugan na. Dahil nga, Kitambalos Rosla, Bonjing. Kaya ayun, when he was talking, yun na Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonjing, mabait kasi yun, at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya. Tama yun, ibig sabihin niyo yung tayo. If there's something wrong with that, then we really have to clarify. Kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na in budget insertion at tinagurian nga na most corrupt budget yan sa kasaysayan
kasaysayan ng Pilipinas. She just passed the bar recently because I check also sa ito itong issue na to. But kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, noong December last year, hindi ako pumirma. Isa pa yun, yung issue na nagtatrabaho siya doon sa Bureau of BJMP, kung anong lalabas niyan sa BICAM, hindi tamang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umatend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. O pag ikaw ay nagtatrabaho na sa gobyerno, bawal po yun. Tapos, papanta ninyo lahat. Baka ang ginawa niya, sinasabi lang niya hindi niya pinirmahan, pero yung sekretary niya kumana. Di natin alam. Kaya talagang magandang pagpaliwanagin yung abogado na yan. So, Senator Sabi nga ni Marcoleta, babalik sa kanila yan. Blue Ribbon Committee, kasi talaga naman ang mga abogado, yung sa mga nasa notaryo, katotohanan naman to. I'm just going to ask your opinion. Hindi kayo sasalubugin na harapin ng abogado. Were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisuwalat na. And then he verbalized what he said. Ang dami dapat ng pangalan. Kasi talaga if you're in the Senate and then you say, I have a prepared affidavit that is signed and notarized, dapat po lahat yun ay in good faith. Dapat lahat yun ay tama. Dapat yung sinabi mo ay katotohanan. Dapat po yung nag-sign na notaryo ay talagang signature po ng notaryo. Hindi mo ba? Congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan. Yung mga senador, kung dapat ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturuan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagpapawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung during mo ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa matapos daw si Martin sa si Saldi na parehong palagay ko wala na really signed this and then is now saying that she actually ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ang partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hino na nga kami. Hino na po kami kahit kay Senator Ping Lacson. Dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Kasi alam mo, tangin na kasi ng mga nagsasabing yung notarization, mga isa-isahin namin yun. Siyempre, wala nang value yan pagdating sa nag-quote ka na sa Senado, sinabi mo na. Pero sabihin na natin may discrepancy. Maraming humihingi ng tulong. Alam mo, pwede kang pumunta doon. Hindi mo naman i-imbestiga. Ikaw ba yung abogado na to? Talaga yun. Pero hindi lahat insertion yun ang sama ng dating. But remember, yung seal na yan, binitawan po ni Senator Amy, baka may alam ho siya, hindi natin alam. Alam mo naman, chismosa rin ito. Baka may alam siya na nagpapagawa na hindi alam ng mga Pilipino na ninakaw ko sa opisina mo, tinatakan ko, tapos akong pumirma. Hindi, kasi ibig sabihin lang, ang laki-laki nito ni Romualdez, hindi na natin maaninag. At pinatatakan niya. Ang tanong, baka hindi niya alam. Yung mga bata niya, kaliwat na ng depensa. Hindi siguro yung ang nagtatak. Yung mga bata ng mga kongresista, kanya-kanyang depensa yun nun. Baka naman, basta kinantil mo ng konti si Romualdez, asahan mo. Pero dahil na-pressure, dahil nagtatrabaho siya sa BJMP, pag kinantil mo si Romualdez, biglang sasagot na kagad yung congressman at sasabihin nila yung mga alam mo yung ibig sabihin, pero ngayon tila wala na nagdidepensa sa kanya. Baka naman mo ngayon tumigil na bigayan. Kasi balita natin noon, bawat depensa, bawat press con, isang milyon. Siya kaya? Ngayon, baka wala na. Yan ang tanong eh. Di ba? Ba't ko nga naman isusubo yung sarili ko kung wala nang bigayan? Hindi, baka ganun na nangyayari. Tapos, di ba, may balita rin tayo to our own source. Alam mo naman, ang Banateros ngayon, marami na talagang source ngayon, lalong-lalo na nandiyan si ang tinatanong sa kanya yung mga wala ng kwenta. Kilala niyo si Sir Guding Jack. Follow niyo yun ha, si Sir Guding Jack. Magapukpuk man yung ano. Hindi, kasi dandiyan na si Sir Jack. Di ba? Alam naman po natin na marami
malapit ito sa mga magaganon niya yung abogado. Tsaka mga influencer na kinuha. Inalok din to eh. Irrelevant. Sabi ko nga sa inyo eh. Irrelevant na po. Nag-oath na siya eh. Nangako, nandun na siya, nagsalita proud naman na. Ako. Kasi inalok sa kanya 300 lang, sa akin 500. Yeah, but those are also the questions asked during the Senate hearing. Sabi ko nga, kung 500 million sana. Pero ang problema ko kasi dito, which dinala niyo na po yung conversation is, well, first is, ito ang sinasabi ni lawyer na ganito po. Ang sabi niya, and I quote, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the set. Pinky Web, di ka ba makaintindi? Unti-unti talaga na itong si Romualdez talagang may kinalaman. Irrelevant na nga. Kasi sabi nga nila, sabi nga ni Chis Escudero, si Sir Orly mismo, isa mismong point na merong silya na nagpapatunay na naghatid siya doon ng mali-mali ang pera. Halimbawa lang, peke. So ibig sabihin po nun, mga kababayan, kung mali-mali ang pera ang hinatid sa Senado, binasa niya yung kanyang statement personal. Yun ay isang pagpapatunay at ngayon itong oath na to, akin itong statement na ito. Hindi binabalaan mo siya kailangan doon yung notaryo. Ulit-ulit. Ito ni Remulla. Hinahanap na daw siya kasi hindi daw sumipot. Banat by channel na kaya hindi sumipot siya si Sir Orly. Baka walang tiwala sa inyo. Gago! Document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin po, yung kanyang signature ni Attorney John, hindi siya ang gumawa. Yung kanyang, yung sinasabing pag-prepare nitong affidavit, wala po siya dyan. Yung kanyang pag-participate doon sa preparation of the document, yung pag-sign, sinasabi na niya po, I categorically deny. So now, it should be investigated. She should be investigated. Ang tapa nga niya humarap in public sa Senate. Bakit sa'yo hindi? Na magkaalaman tayo. Sana imbitahan ni Lacson to na magkaalaman. Di ba? As simple as that. Huwag na natin paikot-ikutin. Simpleng-simple. Walang tiwala sa iyo yung tao. Kaya hindi siya humarap. What he said during the Senate hearing has legal weight. It can be as evidence. Walang pinagkaiba. Yung inotorize doon sa statement na because he read the same thing. Ni Mike Defensor, nasa kampo daw. Hindi hanapin niyo sa loob ng kampo. Kung talaga malakas ang loob niyo. They should investigate kayo mga Marines, protektahan nyo na lang po si Sir Orly. Congressman, basically, igagawing kayo po terorista ay pa yan pagka nagkataon. Hindi kasi ganyan naman ang lahat ng ginawa nila sa mga kalaban nila, ginawang terorista. At pinatutuhanan po yung kanyang baka mamaya ganyan gawin kay Sir si Attorney Orly. po ay talagang nag-sign doon sa kanyang sinumpaang salaysay mga tropa natin, mga Marines dyan. Bantayan nyo yan kasi Gutesa telling you na talagang ginawa niya yun at doon siya talaga nagpunta kay Attorney Pichi Rosas Espiras. Kung ang dating ang Pangulo na lahat ng kabutihan ay ginawa, abay tatarantado, kinidnap pa. Ganun sila kawalang niya po, mga kababayan. On the part of Sergeant Gutesa, kaya bantayan po natin. Ito, tapos din, nagkaroon ng parang resolusyon na palayain si Pangulong Duterte interim release. At sabihin, i-house arrest na lang, parang doon na lang sa bahay. Kasi nga, dahil nga for humanitarian reason, ano ibig sabihin mo nito? Linawin mo natin. Kasi mga kababayan, marami nagsasabi niya, hindi, kasi ano pa yan, bakit ganun, pag mayaman, ganito, mga tarantado kayo, ibang usapan na yun. Siya naman po ang magsinungaling. Diba? Ito po yung dating Pangulo. Pangalawa, hindi pa po ito convicted. Pangatlo, sobrang tanda na, 85 na, o 84, if I'm not mistaken. Natutumba na nga. Diba? Because, at ewan natin kung nilason ba yan. That's the only way they could basta ganyan na ang kalagayan niya. Kailangan niya na ng 24 oras na nagbabantay na hindi may provide ng ICC. Statement na yan. Hindi, totoo. Sana nga kung papasukin lang yung nurse niya, mga tatlong nurse, di ba? Sa lahat ng sinabi ni Sir Orly, baka lumakas siya si Pangulong Duterte. Hindi tinabla eh. Hindi, joke lang. Alam mo kung ano lang tinabla? Diba? So, babantay siya ng 24 oras.
Sana so, ibig sabihin, kung hindi nyo kaya, alam kasi nilang may substance yung sinabi. Kahit lang dyan sa dahig. O sa Netherlands, sasama ko siya. Punta kami sa Netherlands. Lakad kami dyan sa mga mag-window shopping kami. It doesn't matter. Marami dyan sa Amsterdam, maraming window shopping dyan. In good faith. In fact, hindi nga kailangan niya magpa-notarize eh. Malay nyo, di ba? If he verbalized what he said biro lang. Pero yung katotohanan po talaga yun. Sana lang po. Ay bigyan naman po ng humanitarian. Yan ang totoo dyan eh. Hindi na nga kailangan yan notaryo na yan eh. Si Pangulong Duterte. Bakit yung mga nagsalita bang iba dyan, pinanotaryo pa nila? Napakaganda ko kasi nitong hindi naman kailangan panotaryo as long as nag-oath ka at sinabi mo sa hearing. Thank you, Mr. President. Yun naman eh. Tinan ninyo pag nag-hearing, tinatanong ba, personal yung state mo ba yan? Pinanotaryo mo ba yan? As a Christian, as a Filipino, wala naman nagtatanong ng ganun eh. Of this republic. Kasi hindi naman yun na requirement Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas. So, Pinky, thank you for that. And I think, nandito po si yun din ang worry ko na itong abogado medyo pinressure kasi why would you now deny that you notarize a statement? And in the course of their conversation, any idea, sir, if indeed the attorney, as you claim, was pressured, who would pressure her? Mayor Duterte doon that caught my ear, no? Sabi niya, Pia, Senator, former chair, Senator, sino bang nasa Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao. Obvious ba? I take responsibility and one day sino ba ang nagsabi? Sino ho ba ang ano niyan? Sino ho ba ang not exact words, but basically ang sinasabi niya. Diba yung nasa kapangyarihan? Nung na-elect siya, again, he has to take responsibility. Ang last general and he knows si there is an accounting. After ni Romualdez, tatamaan na si BBM. Years later, September 29, all out sila sa support 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president. Ba yan? Sus and I asked him if I could join him. People who were mentioned, I would think. He took a piece of paper, he would be affected, I would think. Yung mga graduate ng PMA, police, of the lawyer, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, currently works and then in the Bureau he started talking about corruption and how drugs so I'm not sure. I don't want to cast aspersions on the lawyer. And then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. Long story short, before we go on a break, sir, just instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo. Or instead of asking him if I could run as his vice president, that this lawyer is the one lying. Ko na, if you run, I will be for you. From day one, if you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. Give a statement to Senator Marcoleta. Of things that we have to account for. There's a lot because this is for the country. This is a problem of corruption. Everyone's complaining about it. Everyone knows about it. I think it's about time that we address this issue. Okay, quick question, sir. Yung sinabi nyo nakita po kayo, sabi mo may dala na po siyang draft statement, hindi ho ba? Would you know sino ang tumulong kay Sergeant Gutesa na gawin na po yung draft statement nung nagkita-kita po kayo together with Senator Marcoleta? Maniac who just wants to kill everyone. In fact, hindi pa naman notarization eh. It was just I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor na pero meron na ho bang tumulong sa kanya? Typewritten na ho ba yun? Alan, God wants you to know. Yung kanyang sinabing draft statement? Ano po yung pinakita niya sa inyo? Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. Did it look like the one that has been making the rounds on social media and what we've been showing? Yun na ho ba yun? Yeah. Basically, yeah. The point is, Mr. President, we can go back and forth. Of course, you would get a lawyer to do that for you, right? But the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Having said that, I know 3 things. One, you are not. You are presumed innocent until you're proven guilty. We just need to take a very short break. We'll continue our discussion. All human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung natukunari na human rights activist. Did you talk to him recently, sir? I mean, after the Senate hearing? Nasa harapan ninyo, si Ontiveros. No, I haven't. But messages human rights, pero pagka kay Duterte na, wala nang human rights. Animal yan. Sabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist, pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya.
and to ensure the safety of I can't Sergeant help but Contessa. So meron ho talaga nagpoprotekta sa kanya. Because he didn't even want the witness protection program or to be secured by the Senate. Yung mga Marines, I understand sila Colonel Corbin also went there to visit. I'm not sure if General De Leon went there. Diba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. Yes. So, no matter how alam mo ba, ito hindi naman po sa mga pagmamaliit. Human rights activists kasi po ang mga sundalo, kakaibuho yan mag-isip. We can and we should pay tribute to. But my point is this. Kasi may mga kaibigan din po ako na mga ganyan at saka kapulisan. Magkakaiba. Ang pulis kakaiba rin mag-isip eh. Especially ang mga sundalo po talaga. Hindi natin sa minamaliit po yung pulis. Wala akong silang tiwala sa iba. Kahit uniform personnel pa. Supervised under ICI. Nagtitiwala lang sila sa kapwa nila kasamahan. Kasi yung kapwa kasamahan nila, lalo na pagka mga ganyang Marines. Well, at least when he was brought there, was mentally strong. I don't really know how he is now. They would die for their own kabaro, yung talagang kasama. Ganun sila. Hindi katulad ng ibang mga pulis na hindi naman talaga nagkasama yan, na masasabi mong, di ba, minsan halo-halo naman ng pinanggalingan yan eh. So, hindi po, kaya nga sabi ko nga sa inyo, iba ho itong galaw nito, kaya nagtataka iba bakit ayaw ng proteksyon sa DOJ. How President Duterte ng iba dyan eh. Now. Bakit daw ba ayaw sa DOJ? Napaka-obvious naman daw. Na kesyo may humahawak sa members kanya. Of the Senate, especially the minority, will also speak. No? Most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him. No? But alam natin na malapit din yun. Dati ang congressman yun, malapit din yung kay speaker eh. Treatment and tinuro niya si speaker eh. Sa tingin mo, poprotektahan nyo ng ganun. As a country. Hindi. So again, sige, sabihin na natin, objectively, sabihin na natin, sige, poprotektahan siya na. Might disagree very much with the Dutertes now. Ang mga Marines po, wala akong tiwala sa ganun. Mas gusto nila yung kabaro na lang nila poprotekta sa kanila. Yung kasamahan nila, yung kasama nila sa gera. Yun ang poprotekta sa akin. Kasi kasamahan ko ito eh. Balik tayo hindi sa humanitarian. No matter what, magiging tapat to sa akin. O yung mukha niya. Diba? At hindi ito political. Alam naman po natin, DOJ is a political entity yan ng ating executive branch, lalong-lalo na ni Marcos. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago. Congressman, let's just, I want to ask you about certain, siguro some possible pray for them, pray for circumstances that may happen. Kasi dahil nga dito sa so I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other Peachy when we disagree politically. Regarding, notarizing, signing, or participating rather, in the said document. All these issues some senators might or actually have said. I think it was Senator Erwin Tulfo who said that posible ang mawala ng saysay yung testimony niya. I'm not sure if those were the exact words, sir, but to that effect. What do you say to that? And suffer. Papaniwalaan mo yung nagsabi ng sometimes we have to bend the law. Hindi na dapat pinaniniwalaan yung Pinky. Convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do. A possible background check on Gutesa. Is that something you welcome, sir? If something happens I think it's fine. I mean, center, they should do a background check if they feel it, thank you, Mr. President, the Majority Leader. I think I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace. Pag-aralan din nila. Just as far as the testimony or the supposedly there's saying it's not authorized, it's up to the Senate. Pero, for me, it saddens me that there's this opportunity that we can correct the situation. May magagawa tayo para sa bayan, narinig natin lahat. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I Sergeant Gutesa, defer naman to the Majority Leader who will also sponsor this measure. Alam mo, yun na yun, ang ganda ko ng kwento ni Cayetano. Lalo na nung yung sabi niya sa simula, nung mayor pa lang at naimbitahan sa smuggling sa bigas. Naalala niyo yung panahon na doon sumikat si Pangulong Duterte, yung sinabi niyang papatay niya, don't go to Davao, I will kill you. He wanted to say these things, he wanted to reveal what is happening. It's up to the Senate and to the government. Mga kababayan, I think this is our chance, the opportunity for all of us to really clear the issue and
to get to the bottom of this medyo process. Congressman, I did want to ask you bakit si Senator Marcoleta at sinagot nyo na nga si po dahil Duterte alam nila na malapit kayo kay Senator Marcoleta. Sino ho bang may alam? Si Middleman, yung naging common friend po, sa amin noon o kung si anong itsura Sergeant ng Davao. Gutesa mismo? Grabe daw talaga ang Davao City. Sergeant Gutesa, I think a lot of people know that haven ng mga terorista, talagang magulo. And ang gusto niya talaga makausap kakaibang ginawa ni Senator Marcoleta. Okay, a denial from former Speaker Martin Romualdez. I want to put this up on screen. It was yesterday nang nilabas niya ito. Ang sabi nga niya po that yung sinasabi kasi ni Sergeant Gutesa na nagdala siya umano ng pera beginning December 2024. The former speaker was saying that house that was mentioned by Sergeant Gutesa has been undergoing renovation since January 2025. So, parang standard. Doon pa lang daw ay mali na. At talaga namang gano'n na nangyari sa Davao. Malupit talaga nangyari sa Davao. I think it's something that should be taken mahal na mahal siya ng mga Davaoenyo. Diba? To strengthen their evidence, hindi lang or they want to take kasi it up sa in court Mindanao when they po talaga. Iba ho magsalita ho sila dyan. If we're the ones investigating, the first things we have to establish is sino pa ito yung dalawang tao. Like I mentioned kanina, bawal sa Mindanao. Matatapang ang mga tao dyan. Don't ever forget sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang lumaban sa Espanyol. Diba? Yang mga nandyan ko. Sila ho talaga nakipagbakbakan dyan. Hindi ho umuurong yan. So anong ibig ko lamang kung sabihin? Si Pangulong Duterte ganun din. At sabi niya nga, dito, nag-uusap pa sila, hindi pa presidente si Pangulong Duterte, mayor pa lang, naimbitahan pa lang sa Senado. Nag-uusap sila ni Cayetano, tsaka ni Alan Cayetano, tsaka ni Pia Cayetano sa opisina. At sinabi nga nila na, baka kung saan naman yun. But if this is really flood control money or money coming from infrastructure projects, then I think it's also incumbent upon the officials to check on what he was saying. I guess alam niya when you read when we went through the statements made by Gutesa, hindi ba? Sabi nga niya, nagkakaiba-iba tayo ng opinion sa politika. Meron po silang group chat na, kaya there were times na siya po yung kasama sa pag-deliver ng tawag po nila basura. Paminsan nakikita niya checking their chat group that there were deliveries also of basuras na wala po siya doon. But if you have Congressman Martin Romualdez saying this, siguro better to say it quoted. The most telling flaw is the witnesses' claim rather that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. The property has been under renovation since January 2024. I stand corrected there, sabi ko po January 2025. Has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Falsos in uno, falsos in omnibus, false in one thing, false in everything. False rather in everything. Why do you think there was a flaw here? Bakit po magde-deliver ng pera 3 times a week sa isang bahay na kung saan nandun po ang mga construction workers? Kung sana pinag-initan ni Pangulong Duterte, sana pinagtulino na lang. Sundalo, ginawa niyong basurero. For humanitarian reason. Baka yung mga construction worker, mga treasurer yan. Alam mo, mga staff. Para lamang unawaan naging construction worker. Ako po, mahilig po ako mag-travel. Hindi natin alam eh. Mahilig, pag ako po nag-travel, isang buwan. Sa tao inaakusa. Yun nga maging turista ka i-deny niya yun. Alam naman sabihin niya, after a while, pera ko yan, galing niya sa parade control. Makakaramdam ka na ng homesick. Siyempre gagawa, mag-i-invento yan. Nung nasa Europa po ako, under construction niya, ginagawa yung bubo. Hindi, wala akong biro. Naglalagay ng bidet. Under construction niya. Ang aga ko sa airport dahil gusto ko na umuwi. Under construction niyan. Tapos sasabihin niya, alam mo yung pakiramdam na worker mo, galing ako ng Barcelona. Nagpunta ako ng Paris. Yun yung sundalo natin, ginawang basurero. Yan ba kaya mga yan? Baka mamaya mga staff niya, mga abogado niya, ginawa niya construction worker kuno. Na ano na ako eh. Alam mo yung pakiramdam ko na after 2 to 3 days sa Amsterdam, parang I don't want to get in a personal fight with the speaker. Siyempre, hindi mo na mabago yung ticket mo, di ba? Pag binago mo, mahalang na penalty. When he ran the first time, gaantay ka. Senator Marcoleta and I were together. Ito para sa bansa lang. Para sa bayan, tingnan natin. Ako sabi ko nga nung nandun ako, isa na naisip ko kagad. Kung si Pangulong Duterte nandun sa loob ng kulungan, sa isang foreign land,
Pinky, to corroborate foreigner it, ang mga tao you check doon. all those people with Saldico. How much more? Diba? Oh, you check the people yung who were ganong delivering klaseng money. lungkot, Did you really deliver in that address? Did you deliver in another address? Magkakaroon na kagad tayo ng I don't think it would take rocket science to establish this facts or this case for that matter, yung investigasyon nila. Kung talagang gusto nila. Posible ho bang nagkamali kaya sana kaawaan na lang ng gobyerno si Sergeant Gutesa? Putangin ng gobyerno to, demonyo. Ay, hindi pero din naman yung sinabi niya, di ba? I delivered in this may nagano nga sa akin, ipadala sa akin he mentioned the number. Yeah, and then we do it 3 times a week. Kung hindi dito, binanggit niya yung bahay ni hindi ako naniniwala sa manghuhula. Sorry po. Huwag niya na ipadala sa akin. So, hindi ako naniniwala. Pero nung unang pinakinggan ko siya, if they just exchange words, tsaka meron lang siya sinasabi na ang Pilipinas daw pinamumunuan ng demonyo. Mga kawatan na sumisira sa kanya. Illuminati. Alam mo, hindi mo na kailangan sabihin ng Illuminati. Yung mga teorya-teorya tungkol dyan. Demonyo, yun na yun. Hindi na kailangan kasi napaka-obvious naman demonyo itong namumuno sa Pilipinas. Tangina, magnakaw ka ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. One last question, sir. Yung ano mo, yung konsensya mo, wala na. Have you spoken to anyone else? Nakikita mo yung mga kababayan mo na lubog sa baha. Nakikita mo mga kababayan mo antindi na nangyayari. Tapos ikaw, mali-malitan dinadala sa'yo. Tapos makikipag-party ka, gagastos ka ng 6 million. Yung konsensya mo you understand what I mean? Yun talaga kademonyohan na. 90 plus pala, naku po, patay tayo dyan. By some former military officers. Hindi na natin kailangan sabihin na yan kasi ay membro ng Illuminati, blah blah blah. They heard that some people will be coming out. Talagang demonyo na uyan. Former Congressman Mike Some people will be coming out. Wala nang espiritu. Abang po ito. Palapakan. Ay nako, grabe. So, ladies and gentlemen, maghanda po tayo dyan. Talagang may maglalabasan pang mga... Hindi, huwag na si Marcos Sr. Mga militar, mga kasiguro, mga kasamahan niya. Halimbawa na lang, kwento lang to ha. Maglalabasan pang mga kasamahan niya. Kwento lang. Si Romualdez na lang. Talaga nga namang namatay daw. Kwento lang to, sasabihin ng katotohanan. Palakpakan natin. Tapos, pumunta daw siya sa kung nakakarating man sa'yo itong video na ito, tuloy-tuloy mo lang yan. Alam mo, sabi nga nila, yung tunay na silent majority. Hindi pwede. Kailangan managot to si Romualdez. Sinusuportahan ka. Pumunta siya sa langit. Huwag kang maniniwala dun sa mga hindot. Dahil yung mga hindot na mga nagdi-discredit sa'yo, obvious naman eh. Diba? Dahil nga, pinangalanan ninyo si Romualdez, talagang i-discredit siya. Huwag mong paniniwalaan yung mga lawyer, mga senador na hindi naman abogado. Yung ano. Pasensya ka na, wala dito. Baka sa impyerno. Huwag mong paniniwalaan yan. Relax ka lang. As long as you tell us the truth, pababa na siya. Sabi nung investigator, pababa na. Sandali, dadaan muna ako sa purgatorio. More than anything else. Hindi po ako naniniwala sa purgatorio. Pero kwento lang naman to, kwento lang. So, dumaan siya sa purgatorio. Tandaan mo lang. Hindi niya yung libro doon. As long as you tell the truth, God will always be in your side. Matakot ka if you're lying because God will be against you. Bumaba na siya sa impyerno. Babasa sa impyerno. Maybe. In the eyes of human being, in the eyes of men, Lucifer, panalo sila. Tama na ang gawa ng TV series. Pag ikaw ay nasa katotohanan. Nandito ba si Romualdez? Yan ay panindigan mo laang, Lucifer. Huwag kang bibitaw dahil ano yan. Ayan ay ano natin yan. Yan ang ating sandigan. O ito, panoorin po natin ito ha. Sa purgatorio. Ito naman po si... Ito, sandali. Sabi naman nung wala talaga. Chotomate. Chotomate ko na sa'yo. Sabi ni Lucifer. Sandali. May tatanong nila ako mga tropa ko. Tinanong niya si Zaldi ko. Biro lang. Biro lang. Ito ay katang isip lang. Panoorin